Nagkaharapan na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga kongresistang nag-iimbestiga kaugnay ng Duterte drug war. Matatanda ang kinansila ang hearing ng Quad Committee pero bigla itong tinuloy kanina. Sa pagdinig, katabi pa ni Duterte ang kritiko niyang si dating Senator Laila De Lima. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong update dyan? Jiggy, sa unang pagkakataon nga ay humarap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa House Quad Committee na nag-iimbestiga sa kanyang war on drugs. At sa pag-uumpisa nga nitong pagdinig, naging mahigpit na itong komite, lalo na sa pagmumura ng dating Pangulo. Bit-bit ang kanyang mga dating gabinete, dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara para dumalo sa pagdinig ng Quad Committee. Any expectation sa Quadcom hearing, sir? Fairness. Tulad ng sinabi ng kanyang kampo kahapon, dumating nga sila sa Kamara. Nauna nang kinansela ang hearing ngayong araw, pero nagdesisyon din kagabi na ituloy na ito. Nang mag-umpisa na ang pagdinig, nanumpa si Duterte kasama ang kanyang mga legal counsel na si Attorney Martin Delgra, gayon din sina dating Labor Secretary Silvestre Bello at dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Kasi simula pa lang nilatag na ng mga chairman ng komite ang mga dapat sundin. Pakiusap nila, irespeto ang pagdinig at iwasan ang pagmumura. Kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order. Pero ilang minuto pa lang mula nang magsimula ang pagdinig, nagkataasan na ng boses sina Quadcom co-chairperson Caraps Paduano at Duterte. Paulit-ulit na raw kasing sumasabat at hindi pinatatapos ni Duterte ang mga nagsasalitang kongresista. You know the internal rules. Let the members of this committee finish the question before answering. Nakalimutan The rules. ko na yun. Yung rules na yun. Oh, now, I now want you. Hindi Pinapaalala ko ako, po. I'm not, Now again, I'm Mr. not- Chairman. Kalaunan, nagsorry rin si Digong. I'm not trying to be smart, Alec. I'm sorry if I'm overdoing it. Hindi, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really, hindi ko sinasadya yan. Opo. I respect I was once a member of Congress. If you insist on a drug war, I will kill you. Pinapanood din kay Duterte ang kanyang mga pahayag na nag-uutos pumatay para sa drug war. Katabi niya pa ang kilalang kritiko na si dating Senador Laila De Lima na makikitang umiirap-irap pa sa dating Pangulo. Naging mainit pa lalo ang pagdinig ng itanong ni Quadcom co-chair Dan Fernandez ang isang article kung saan nakasaad na tinawag ng Department of Justice si De Lima na mother of all drug lords. I would like to congratulate them for making this statement. That is a fictitious, bogus allegation against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin. Tinawag naman ni Duterte na sira ulo ang self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Si Las Cañas ang nagsabing sinunod niya ang direktang utos ni Duterte kung sino ang papatayin at paano itatapon ang kanilang bangkay. Storyteller yan sa sira ulo. Medyo bungog ngayon. Tinanong din si Duterte kung siya ba ang tinutukoy ni Las Cañas na Lord of all drug lords. Sagot ng dating Pangulo, Hindi ako dadating na pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Can you kindly tone down your voice? Mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung ganun ako katurpe. Kayo po yung Lord of all drug lords. halos 8 oras na nga mula nung nag-umpisa ay patuloy pa rin itong pagdinig ng House Quad Committee tungkol dito sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kanina nga around 4:30 p.m. ay dumating yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Hindi na siya nagpaunlak ng mga katanungan sa media at pumasok na nga sa loob ng pagdinig. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez.
Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.